Morning. Magandang umaga po, Sir Joel, Miss Weng at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Nakita namin yung devastation sa Cebu province nitong Bagyong Tino at hindi namin masyadong tataasan na expectation para maibalik kaagad sa normal yung kuryente. Pero ano ba ang timeline ninyo dito, Trish? Well, tatlong transmission lines na lang po kasi yung currently available po no na dahil dito sa Bagyong Tino. At ito po ay sa mga area po ng Leyte at Cebu na lamang. Kahapon po nagkaroon tayo ng hearing sa Senate at humingi rin po ng update doon sina Senator Pia Cayetano. And ang sinumit po ng NGCP doon ay ang target po natin na restoration ay within the day. Pero ito po ay barring any any unforeseen circumstances no lalo na kung merong problema sa field o kung merong hindi masyadong maganda yung panahon. So hopefully wala tayong ma-encounter na problema para matapos yung restoration agad-agad. Ma'am, yung tatlo po na transmission lines na hindi pa available, ilang kooperatiba po yung sinisilbihan nito? Yung sa Cebu po, isang co-op lang po ito, Sebeco 3. While yung doon sa Leyte, 5 parts po. Hindi po ito buong electric cooperative. Parts lang po ng Leyeco 4, Dorelco, Leyeco 3, saka Leyeco 5. Mabilis yung restoration, di ba Joel, ng mga transmission lines. Ibig ba sabihin nun walang naging major damage sa inyong facilities, Ma'am Tricia? Wala po sa mga malalaking transmission towers po, no? Mostly, yung dito sa ating mga steel poles na directly nakakonect sa mga electric cooperative. So ito po yung mas maliliit na poste po talaga ng kuryente. So meron pong humilig, merong natumba dahil dun sa mga flash flood. So yan yung kinukumpuni po ng ating mga tauhan sa ngayon. Ilang poste yan ng NGCP ang kailangan nyo kumpunihin, ma'am? Kasi mahalaga yun, doon dadalo yung supply ng kuryente going to the co-ops eh. Wala po ako nung current na bilang no kung ilang poste po ito. Pero hindi naman po lahat ng poste apektado, parang iilan lang naman po yung nakita natin na natumba talaga sa dahil doon sa pagbaha. So yan po yung priority na matapos natin. So today ang commitment na maibalik sa serbisyo na lahat ng transmission lines at sana talaga mahalaga po kasi talaga kuryente, hindi pwedeng ang hirap po ng recovery pag walang supply ng kuryente. Yung sense of normalcy para pag walang kuryente. So para gumana na yung negosyo at mayroon nang mabili yung mga tao na produkto para, 'di ba, Joel, yung pangangailangan nila masuplayan na ng maayos. Pero siguro gusto ko po linawin, Ms. Weng, na maaari po kasi na matapos ng NGCP yung restoration ng ating mga transmission lines. Pero kung hindi pa po tapos yung pag-component na doon sa mga distribution facilities, ay maaari pong hindi pa makarating sa mga bahay-bahay at sa iba pang mga establishmento yung kuryente. Yun ang nakakalungkot kasi mas maraming poste ang nasira do sa mga distribution lines, Tricia. Opo, tama po yan. Yun din po yung nasabi kahapon din po sa Senate, no, na maaring matapos yung NGCP pero ongoing pa yung distribution facilities naman. Okay, ito lang ang problema natin, Tricia. May parating ng super typhoon, si Uwan. Meron bang paghahandang ginagawa ang GCP? Opo, as early as a few days ago ay meron na pong monitoring yung NGCP, no, dahil meron po tayong overall command center at ito po yung kumbaga nagmo-monitor doon sa posibleng track nitong bagyo. And from there po nakapag-identify na po tayo ng mga strategic na locations para po sa ating mga emergency restoration systems at yung spare parts po na baka kailanganin
para po sa mga restoration activities. And meron na rin pong na-identify po na kumbaga kung saan ipe-preposition yung atin pong mga quick response teams. Ito po yung mga linemen na bukod pa doon sa mga regular linemen ng mga distrito natin ay meron po tayong agad-agad na pwede pong mag-augment para tumulong. Alright. Tricia, salamat sa oras ninyo at magandang Thank you umaga po. sa inyo. Good Thank you. morning. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Thank you, Si ma'am. Patricia Anroque, Public Relations Officer, National Grid Corporation of the Philippines, mga kapuso.